May humahamon na sa Yamaha Fazio. Maganda-gandang laban to. Silipin natin ngayong araw itong bagong-bagong labas na Motorstar Legend Easy Ride 125. Tara! Talaga nagkagulong nga lahat ni Recess nung nilabas itong Yamaha Fazio. Kasi nga, kakaiba yung hinahatid niya, very aesthetic. Pwedeng-pwede talaga sa mga Instagrammable na pictures. Kaya ito rin yung isa sa inarkel ako sa Siargao. Pero binigyan tayo ni Motorstar ng isang magandang laban dito sa kanilang Legend 125 na inilabas. Kasi pag tinignan mo itsura niya, kala mo yung mga scooter na sinasakyan sa mga cartoons or sa anime. Ang galing, di ba? Napaka-iconic ng itsura niya, pati na yung mga colorway na available. Parang may pagka-classic Italian scooter ang datingan nitong isang to. Kaya medyo binigla tayo ni Motorstar kasi kaya pala nila mag-release ng ganito. Ito nga natagpuan ko sa kasa ni Recess ay yung kanilang kulay blue na variant. Pero meron pa tayong isa na nakita na parang cream and orange yung combination, which is very vintage looking, to be honest. Pero for the meantime, tignan muna natin tong powder blue kasi ito naman yung medyo kakaibang kulay sa paningin ko. Malamig lang siya sa mata. Powder blue, may LED na ilaw with daytime running lights na bilog sa unahan. Yung stock niya rin na side mirrors ay naka-black trims na round shape din, kaya super classic tignan. And then meron pa siyang extra projector lamps dun sa may bandang ilalim bago mag-fender na LED din, of course. And then we have our Motorstar badge sa unahan din. Pati din dun sa may bandang gitna ay meron ding decals ng Motorstar na parang classic logo din. Medyo hindi ko lang masyado type yung badge, pero sa malayuan maganda pa rin naman. At the same time, nilagyan din nila ng triple line silver, blue, and red na nagpa-vintage looking lalo sa motorsiklo at talagang nakaka-add ng style. Sa may bandang gilid ay meron din tayong Motorstar na decals, abang doon naman sa loob, doon sa isa niyang kulay na cream ay orange yung inner fairing. Pero dito sa nare-review natin ngayon ay kulay black trims naman yung loob, which is mas clean look para sa akin. Para din naman sa ating mga turn signals na ay meron din tayong parang sausage shape na mga ilaw for our turn signals at napakaganda rin yung tignan netizens. Very simple yet stylish, di ba? Maging yung shape ng kanyang pinaka front fender ay malinis din yung pagkakadesenyo. Now, when it comes to the digital meter panel netizens, sobrang elegante na itong tignan. Ang nakita natin sa kanya netizens ay parang meron siyang RPM indicator na parang hagdan. Dahil fully digital na nga yung meter panel niya, doon mo rin makikita yung trip meters niya, odometer, speedometer, at meron na din tayong built-in na orasan na for me, napaka-useful talaga para di ka natitingin sa relo mo at di ka na ma-distract while driving. Pati pala yung mga turn signals niya ay merong dalawang arrow din na mag-a-appear at meron ka ding fuel indicator, so kapag empty na ay magbiblink yung kulay red niyang last bar. We also have a tire size of 110/70/12 sa likod at 90/90/12 naman sa unahan. So 12 inches wheels na rin po ang isang to, kaya hindi na rin kayo mahihirapan na magpalit ng Syneos tires kung sakali man nakakailanganin ninyong magpalit ng gulong after ninyong mapudpod yung stock niya. Isa pa rin sa nagustuhan ko sa kanya ay meron siyang front pockets netizens at meron din siyang built-in na charging port. USB ready na rin ang isang yan ha. Meron na ding Type-C. Modern na talaga. Kahit yung mga iOS devices natin, may charge natin nang walang kahirap-hirap. Hindi pa nga pala kiles ang motorsiklo na to netizens. May kita mo yung susian niya doon sa may bandang kanan. Both left and right naman ay may side pockets na very useful for utility purposes, for convenience. Pagdating naman sa mga preno netizens ay naka single pot caliper na disc brake tayo sa front habang drum brake naman sa rear brake. Meron itong 123.8cc displacement to be exact at kaya daw mag-max speed ayon sa manual ng 85 kilometers per hour. Syempre, hindi naman natin na-expect na maging sobrang pangkarera sa ganyang category. Syempre, pang mga cute at poging takbuhan lang to, di ba? Naka-black trims na rin pala yung mga brake levers niya. Dito sa kaliwang button, sa makikita natin yung high beam and low beam, busina at turn signals. At may passing light na rin to na built-in eh. This is napaka-useful niya para hindi na tayo busina ng busina, lalo na kapag kagabi at hindi tayo makaistorbo sa mga natutulog na. Habang sa kanan naman ay meron tayong kill switch. May switch din para sa ilaw kung gusto mo siyang patayin. Pero always on, mandated ng LTO ngayon, so you don't need to worry about it. Also, electric start. Sakto lang naman yung space sa kanya under seat storage netizens at kung di ka kasya ang full face helmet, kung sakali, ay pwede mo rin i-hook doon sa ilalim ng upuan niya dahil meron siyang dalawang hook for our helmets. Pagdating naman sa rear tail light ay LED na rin po lahat ng ilaw niya netizens. Ganun din, parang pareha sa front, yung kanyang signal light sa likod at oval shape din
din yung kanyang pinaka-rear tail light. Medyo kahawig ng konti sa Fazio pero understandable naman kasi halos pares sila ng category. At meron na rin tong ilaw para sa ating plaka. Reflector, added visibility at night para kahit nakapatay yung motor mo ay makikita at magre-reflect sa headlight ng mga dadaang sasakyan. Isa pa rin sa nagustuhan ko dito ni Reses ay meron na siyang built-in na bracket kaya pwede ka na agad magpakabit ng ating mga hybrid top box. I think babagay dito yung ating mga hybrid top box origin na may mga kulay. Mamimili ka na lang kung ano yung best na color na partner sa motorsiklo mo. Sa may bandang gilid naman yan ni Reses ay makikita natin yung Legend at meron din siyang 3 stripes doon na silver, blue, red. May tatlong parang ventilations din sa may bandang likuran. For the seat cover naman ni Reses, on the regular side lang to pero makapit pa rin sa kahit anong texture ng tela. Meron din siyang motor star na naka-engrave. Very seamless lang din yung pagkakalagay ng kanyang pillion ride step dito ni Reses on a black trim at pwede mong isara para mas malinis tignan kung hindi ka naman mag-aangkas. Pero yung upuan niya hindi naman manipis at malambot din yung stock na cushion. Ay sila sa nakikita ko ni Reses ay naka-air cooling system pa siya pero 125cc naman kaya compatible pa rin. Hindi pa rin ito mag-overheat. In fact, mas magiging matipid pa nga sa maintenance kapag ka naka-air cooled. Very spacious din yung kanyang footboard at pwede din sa matatangkad na rider. So kung halimbawa, binili mo to para sa asawang babae, kahit ikaw mismo ay pwede mo siyang imaneho. Friendly ito both sa short riders at sa tall riders. Pwede siya for beginners and for lady riders as well. Meron tong seat height na 740mm at ground clearance na average which is 135mm. Sapat na para sa mga everyday condition natin dito sa Pilipinas kahit yung mga regular size na humps ay no pangamba na baka sumayad. Para naman sa mga experienced riders na or mas matatangkad pa, ay magugustuhan nyo rin ito kung gusto nyo ng chill ride lang na motorsiklo na madadala ka from point A to point B. Let's say, pampasok mo na sa trabaho o kaya naman ay pwede ding ipang rides during the weekends. Makikipagsabayan din, 125cc na yan eh. Meron din siyang very seamless na hook doon sa front na pwede mo pagsabitan ng mga pinamili mo or kung ano pa mang bit-bitin mo. Kaya pwede mo siya maging companion even sa mga daily errands natin sa kalsada. Doon naman sa isa gustuhan ko rin kasi orange naman yung nangingibabaw. Instead of black trims, ay orange trims yung makikita mo sa gilid. Pati na rin sa inner fairings. Ang elegante tignan, di ba? Straight pipe naman yung nakikita kong tambucho niya, Netizens. Very classic din, simple. Stainless naman yung kanyang pinaka heat guard. At napag-alaman ko natin, Netizens, sa GY6 pala yung engine nito. At alam naman natin na maaasahan na yung mga GY6 engine. Pagdating sa mga iba pang brands ng motorsiklo, aside from our big four, single cylinder, 123.8cc to be exact, na naka-single overhead cam at 2 valves din, kaya we can expect na magiging matipid to sa gasolina. We can also expect a maximum power of 8 HP at 7,500 RPM at 8.3 Nm of torque naman at 6,000 RPM yung kanyang arangkada. Very decent na if you're using it for everyday use. Para sa akin, 125cc talaga yung sweet spot sa motorcycle kapag bibili ka ng motorsiklo kasi hindi underpower, hindi rin overpower at may enjoy mo pa rin sakyan at i-ride ng matipid pa rin siya sa gasolina. Idagdag mo pa dyan, syempre, na fuel injected na ang motorsiklo na to. Layo na mararating mo bago mo maubos sa isang full tank niya. Napakagaan din pala nito ni Resensa, 99 kilograms lang at makakatulong talaga sa power to weight ratio pati na rin sa pagiging matipid niya sa gasolina. How I wish na may test drive natin to in the future para magkaroon tayo ng accurate fuel consumption. Ayon sa available na specifications niya, as of the moment ay 8 liters daw ang kanyang fuel tank capacity na medyo malaki for its category. But if you have other resources, please comment down below para ma-verify natin kung tama ba yan. Ngayon, ang tanong, magkano nga ba itong Easy Ride 125 Fi na Legend ng Motorstar Netizens? Very pleasing na yung itsura niya, lalong-lalo na yung parang nguso sa may bandang unahan na may nakakabit na projector lamps pa sa ilalim. Pati na rin yung kulay ay very appealing para talaga siyang cartoonized na scooter na pagka-snap ng finger ay naging totoo. Ito po ngayon ay merong SRP of 63,000 pesos. Diba? Very competitive yung presyo niya. Kung i-compare nyo sa Fazio ay 93,900 pesos na SRP. Siyempre, magkakatalo na lang talaga kung anong brand yung mas tatangkilikin ninyo as a consumer. Kung gusto mo naman ng installment, ang down payment po nito ay 12,000 pesos at magmamonthly ka naman for
36 months ng 2,923 pesos. Kung gusto mo naman ng mas maikli, you can go with 24 months to have a monthly payment of 3,657 pesos. Kung gusto mo naman ng mas maikli pa, let's say gusto mo 18 months lang or 1.5 year, 4,389 pesos naman ang magiging monthly mo dyan. At kung 1 year mo lang siyang gustong hulugan, 5,856 naman yung magiging monthly mo dyan. Very short lang yung margin nila for the interest, unlike dun sa mga ibang motorsiklo na nakikita natin na panghulugan. Actually, may rebate pa nga siya na 400 pesos kapag ka on time kang magbabayad. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong Legend 125 ni Motorstar? Comment nyo naman sa ibaba. Gusto nyo ba magkaroon ng side-by-side comparison video at i-compare natin siya sa Yamaha Mio Fazio? Comment your suggestions below. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo o sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Mag-request lang kayo at baka mapagbigyan natin yan sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool, ride safe always.